Hi guys. So for today's video, we're going to discuss how to maximize your SSS retirement benefits. So there are videos in the SSS on also how to maximize your benefit, but this one is more precise and concise and more realistic point to maximizing your SSS retirement benefit. So SSS retirement is there is a new charter of SSS now, which is RA 11,199, implementing rules and regulation rule 21. So a monthly pension or lump sum for a member who can no longer work due to old age. So for OFWs, voluntary members, 60 to 64 years old are optional retirement. 65 years old is a compulsory retirement wherein pag 65 na po kayo tapos meron pa rin po kayong trabaho, magre-retire na po talaga kayo sa SSS. So, ibig sabihin, kahit na meron kayong trabaho, meron na kayong pension na nare-receive sa SSS. The 55 years old po is yung horse hinete o yung nagkakarera po. And 50 years old is an optional retirement for minors. So, the qualifying condition na po for retirement benefit kay SSS is the member paid at least 120 monthly contribution prior to semester of the retirement. Because if not, a lump sum benefit is granted. So 120, pag tuloy-tuloy po yan, that is equivalent to 10 years of contribution. Pero kung may lapse po kayo, example, may mga buwan na hindi po nabayaran, so uusod po sa SSS hanggang sa makuha po niya yung 120. So ano ba yung ibig sabihin ng lump sum na yan, sir? So kung hindi po kayo umabot ng 120, so susubukan po kung kaya niyo pang humabol, pahabulin po kayo ng SSS. Kasi nga po, ang charter ni SSS is to provide pension sa lahat ng Filipino citizen. Kaya kung kaya pa po ninyong humabol, papahabulin po kayo ni SSS. I-encourage po kayo. Pero kung on your own accord is ayaw nyo na, so yun po yung lump sum ang ibibigay po sa inyo. Magpipirma po kayo ng waiver, tapos marireceive po nyo lahat ng binayad ninyo kay SSS. So ibig sabihin nun, hindi na po kayo uh, makakatanggap ng pension sa SSS. Pero again, sir, no, the purpose of this video is to provide you knowledge and information how to maximize, paano po natin ma-maximize yung inyong retirement benefit kay SSS. So, meron pong factors that affects your retirement benefits. Una po doon is yung credit years of service. So, merong tatlong factor po na nakaapekto sa inyong credit years of service. Una po is yung binayad ninyo simula, I mean, from December 1984 paatras or prior to January 1985. The number of years po doon na member po kayo ng SSS, that is the number of CYS din. So kahit wala po kayong binayad doon, equivalent po yun sa CYS. Then sa letter B, yung binayad po ninyo simula January 1985 to December 2001, pag at least naka 6 months po kayo sa isang taon, that is equivalent to 1 CYS. And sa letter C po, ang binayad naman po natin noong January 2002 hanggang sa mag-retire po tayo is the number of payments na nagawa natin sa isang taon, i-divide po sa 12, yan po yung equivalent na CYS. So, depende po sa edad natin, sir, no? So, pagsasamahin po yan, that is your total credit years of service. And then another one that affects her is your average monthly salary credit. So, there are two formulas na ginagamit sa SSS para i-compute yung inyong average monthly salary credit. So, una po doon is the sum of last 60 MSC
immediately preceding the semester of contingency divided by 60. So last 60 po ninyo contribution or 5 years na straight po ninyo kung hinulog po ninyo ng tuloy-tuloy po yan. So for example, sir, no, ito po yung calendar natin. Nag-retire po kayo ng May. So May, so immediately preceding the semester, so yung semester po ninyo is first and second quarter. So yan po. Then kukunin po yung yun. Kung tuloy-tuloy po from January 2019 to December 2023 po yung inyong contribution. So, ibig sabihin, 60 contribution po yan. So, yan po yung inyong average monthly salary credit. So, divided by 60 po yan. So, yan po yung lalabas na average monthly salary credit. Or, sa number 2 po, pagsasamahin po lahat ng MSC from first payment to your last, then i-divide po kung ilang beses po kayo nagbayad. So, yan din po is another way para mag-compute ng average monthly salary credit. So, ngayon, pagkukumparahin ni SSS kung sino yung mataas, si formula number 1 ba or si formula number 2. So kung sino mas mataas, yun ang binibigay ni SSS. So usually po si number 1 ang binibigay ni SSS. Kaya ini-encourage po ang member na pag nasa 40s na po kayo or 50s, i-maximize na po ninyo yung inyong contribution kay SSS, especially voluntary. Kasi po, yun po yung isang factor po doon, yung number 1 na formula sa pag-compute ng average monthly salary credit. So, ano po ba yung mga formulas na yun, sir, no? Para i-compute yung inyong pension. So, there are 3 formulas. So, we disregard formula number 3, sir. Kasi as I mentioned, same din dito po, no? Kung sino yung mas malaki, yun din po yung ibibigay ni SSS. Si formula number 3, sir, pag 20 years kayo nagbayad, the minimum po ninyo na pension is 2,400. So, di ba? Sobrang liit. So, it's better we maximize po yung inyong pension. So, ngayon po, the formula number 1 is 300 pesos plus 20% of your average monthly salary credit plus 2% of your average monthly salary credit times your CYS minus 10 plus 1,000 pesos. Or, si formula number 2 na 40% of your average monthly salary credit plus 1,000 pesos. So, i-assume natin, sir, no, na yung average monthly salary credit po ninyo is nakasiling na para makita po ninyo yung pinakamataas. Kasi isiling na po natin. So, the maximum average monthly salary credit po sa retirement is current na batas po is 20,000 pesos. So, kung sa formula number 1, for example, 10 years ka lang nagbayad kay SSS. Tapos, yung last 60 contribution mo immediately preceding the semester of your retirement is minaximize mo sa 20,000 na bracket. So, formula number 1, sir, is 5,300. Then, si formula number 2 is 9,000 pesos. So, since mas malaki po si number 2, si number 2 po ang ibibigay sa member. E paano kung 20 years worth of contribution kayo? So, yun po is 9,300. So, kung napansin niyo po, mas malaki na si formula number 1. So, si number 1 ang ibibigay ni SSS. E paano naman kung 30 years of contribution ako kay SSS? So, 13,300 po yung inyong retirement benefit. E paano kung 40 years? Diba? So, kung 40 years po is 17,300 po yung inyong retirement benefit. So, doon po pumapasok yung factor ng inyong CYS. So, the longer the pay kay SSS, mas malaki po ang inyong makukuhang pension. Kasi po, sa lifetime pension, ang factors po is gaano kayo kadalas magbayad, gaano kayo katagal nagbayad, at magkano po yung binabayad po ninyo. So, kailangan po sa retirement kay SSS, madalas po kayong nagbabayad. So, ito po yung
contribution table para sa voluntary member. Okay po? Kasi kung meron po kayong employer, fix na po yun na inyong sahod, na inyong contribution is nakadepende sa table. So kung voluntary po kayo or self-employed, kailangan ito po yung table na kung self-employed po kasi sir, meron yung easy. So let's say voluntary na lang po tayo. So ito po yun para mas malinaw sir, no? Pwede nyo rin po itong makita sa internet. So yan po yung inyong makikita sa screen. So sa isang amount po sir, no, the range of compensation, yan po yung inyong sahod or yung inyong bracket. So below 4,250 po, isang bracket po yan. From 4,250 to 4,749.99 na range of compensation, isang bracket din po yan. Ibig sabihin, isang row ay isang bracket sa SSS. So kung napansin nyo po, ngayong 2024, ang minimum po na contribution kay SSS is 560 pesos. Next year po, tataas po yan kasi mag-i-increase sila ng 15% prior sa ngayon po na 14%. So, ang ceiling po is nasa 20,000 pesos po. Kung napansin nyo po dito, sir, no, itong naka-highlight na red. Kasi ang regular benefit po si retirement. So, ang maximum po na monthly salary credit kay retirement or any other regular benefit po is 20,000 pesos. Kung napansin nyo po, sir, no, hindi tumataas kahit na umabot na po tayo sa pinakasiling, 20,000 pa rin po ang nakalagay sa regular SSS. Ang tumataas po is yung WISP or the Worker Investment Savings Program. So ngayon po, let's assume na kasi hindi naman po natin alam kung ano po yung circumstances ninyo po, no? So kung kayo po ay nasa 40s na or nasa 50s na, mas better po na magbayad po kayo kahit na may lapse pa, no? Much better na nakasiling na po kayo compare sa mas mababa po doon. Kasi po, para mas malaki po yung inyong contribution. Kung ano po yung pinaka-ceiling again, ang pinaka-minimum po, pag nag-voluntary minimum sir ang pinaka-minimum kung kaya naman ng member is 2,800 sa current na 20,000. So 20,000 po talaga tapos times contribution rate. Yan po yung is-compute ninyo. Yun po yung inyong pinaka-minimum na contribution pag kayo po ay nasa 40s or 50s na. So sa mga 20s and 30s naman po, we'll discuss this on the next slides naman po. So, pero bakit nga ba sir, no? Bakit very important yung SSS? Because SSS is the only insurance entity in the Philippines that offer lifetime pension to private sector. So kasi sa public po, yung sa government, GSIS po yun. So take note the word sir, no? Lifetime pension. So matagal po matagal po yung inyong buhay dito. So matagal po kayong makaka-pension kay SSS. Then, si SSS po is considered as foundation of the retirement fund. Bakit foundation siya, sir? Kasi una, lifetime pension siya. Pangalawa, kasi po government po siya. So, pag nagkulang ng pondo si SSS, there is a government na tutulong po sa kanya para tuloy pa rin po yung retirement ng mga member. Tapos po si SSS, tuloy-tuloy po siya kasi lifetime po yung pension ninyo. So, important reminder po, no, unang-una sir, si SSS, negosyo rin po siya. Hindi po siya, dahil kahit na sa government po siya na entity, negosyo pa rin po siya. So, kailangan din po niya mag-business. So, kung lahat na lang po tayo ay hindi magbabayad pero mag-expect ng malaking pensyon, hindi naman po pwedeng ganun. So, important reminders again, sir, once yung quarter po nag-lapse,
For example, January to March, nag-lapse na. Tapos, hindi ka nagbayad. So, the voluntary contributor po can no longer pay their lapse contribution. Pero may deadline naman po yan siya, sir. Um, May 21, May yung sa kasama ko. So, parang another 1 month of extension before mag-lapse yung quarter. So, unless you are OFW. Kasi sa OFW po, minsan, SSS release guidelines or circulars na yung kahit na isang taon yung hindi nabayaran na contribution, pwede niyong bayaran kay SSS ng isang bagsakan lang. So again, sir, no? Once a quarter lapse, there another extension na parang 1 month pa. Pag naglagpas na talaga yun, sir, hindi na po pwedeng bayaran yung quarter na yon because SSS, pag naglapse na po, lapse na, hindi na pwedeng habulin. Yan po kasi, yan po kasi, sir, yung ng ibang member, pag nalaman, ay, ito pala yung benefit kay SS, bayaran ko yung mga hindi ko nabayaran. Hindi na po pwede. Then, if your age po is 55 years old and the present MSC is more than 10,000, the allowed increase is only one salary bracket, regardless of whether the supporting documents are submitted or not. So, ibig sabihin po, hindi po kayo pwede na, kung example, 10,000 tapos iangat mo. So, next step kayo, kung anong next 10,500 na MSC. Kaya very important po, sir, no, na naintindihan po ninyo yung table na yun. Kasi hindi, baka may ibang member na, okay, maliit muna, tapos biglang aakyat po kayo na from 450 nyo, nasa 10,000 kayo, tapos pag nag-55 na kayo, biglang 20,000. So, hindi rin po pwede yung ganong sistema kasi ibig sabihin, malulugi si SSS. So, ang gagawin po natin dito, sir, explain ko mamaya, is gradual increase of your contribution. So, ngayon po, ito yung pinaka-importante, no? How can I maximize my pension o retirement benefit kay SSS? Siyempre, sir, una, continuous payment of voluntary contribution even on vacation or unemployment. So, paano niyo po gagawin yun, sir, no? Kasi again, si SSS, kung matagal po kayo nagbayad, matagal po kayong, mas marami po yung CYS ninyo. So member can utilize the minimum voluntary contribution if they are in their 20s and 30s. Kasi syempre, sir, hindi natin alam, no? Hindi natin alam, lahat na nanonood sa video na to, hindi natin alam yung circumstances ninyo sa buhay. Hindi natin alam yung financial capacity ninyo sa buhay. So kung mga 20s pa lang kayo, sir, 30s, kailangan kahit minimum lang, sir. Or kung kaya pang taasan doon, why not? Pero mas better magbayad po kayo, sir. Kasi again, pag nag-lapse po yan, lapse po. Pero, kung kaya naman po ninyo, why not? Diba? Taasan po ninyo. Pero kung hindi pa, diba? 20s pa lang kayo, sir. Ibig sabihin, matagal pa yung 60 years old ninyo. So, imagine, no? On your 20s and 30s, nagbayad po kayo ng tuloy-tuloy. So, naka 20 years na kayo. Diba? So, ibig sabihin, habulin nyo na lang yung pataasin yung inyong contribution. Diba, sir? So, yun yung very important ng SSS. Tapos, when a member reach ng age na kayo ng 45, maximize your voluntary contribution to maximum regular contribution. Ano po yung maximum regular contribution? 20,000 times contribution rate. So, ngayon po, current 2024 is 2.8. Doon po kayo mag-minimum na, sir. Huwag nyo na pong ibaba. Or, depende, kasi po, pag nag-voluntary po kayo, chine-check din ni SSS. Pero start at the age of 40, sir, or 45. Very important po yan. So, again, that is 20,000 times contribution rate. Unless, magbago ulit yung charter ni SSS, pero matagal pa yun, sir. Tapos naman, kung kayo ay OFW, sir, no, like seaman, for example, or land-based OFW, tapos you are age 60 to 64 years old na, that is voluntary retirement.
mag-file na po kayo, sir. Pagpatak po ng 60 years old po ninyo, i-process na po ninyo yung inyong retirement benefit kay SSS. Kasi maraming cases po yan, di-discuss po natin mamaya. So, at the age of 60, sir, no, file your retirement benefit regardless you still have plan to return abroad or at sea. Diba? File nyo na, sir. Kasi, di ba, yung trabaho nyo doon sa abroad, pero you are 60, you are already legitimate to retirement. Kasi, para, when you are on vacation, you have your pension. Hindi po sayang yung mga stagnant na buwan na hindi nyo pwede nyo palang makuha yun sa SSS na pwede nyong i-utilize during your vacation. Tapos, when you return abroad, for example, seaman ka, sumasakay ka pa rin at the age of 60. So, dahil inactivate ng employer ninyo yung SSS ninyo, SSS will hold the release of your pension. Hindi naman po tatanggalin. I-hold lang niya sa mga buwan na kayo po ay may trabaho. Tapos, for example, umuwi na po kayo, no? Mag-visit po kayo ulit sa SSS para i-reinstate or i-continue yung inyong pension. So nakita nyo po, sir, during your vacation, you are a pensioner, tumatanggap po kayo ng pera. Tapos, pag nagtrabaho po kayo, syempre, i-hold po yan pagbalik. Babalik din po ng SSS yan. Ganun po dapat natin gawin, sir. Kasi sayang yung mga bakasyon nyo na dapat pension na kayo tapos hindi. Kasi maraming, for example, no sa Seaman, sir, na ay saka na ako 62 years old na, for example. Tapos saka na ako mag-file ng pension ko kasi hindi pa naman ako magre-retire. Pero sayang, sir. Sayang yung mga buwan na dapat ipe-pension nyo yun. Kasi po, hindi natin alam yung swerte natin sa buhay, no? Baka masayang lang yung hindi nyo makuha, hindi nyo mabinipisyo yung inyong retirement. Because si SSS po, may 5 years guarantee period. Kaya importante po talaga, sir, na pagpatak nyo ng 60, mag-file na kayo ng inyong retirement benefit kay SSS. Kasi nga po, uncertain yung buhay natin, sir, hindi natin alam. Diba? So, dapat maging prepared po kayo. So, ano ba yung 5 years guarantee period, sir? So, in event, a pensioner who has been receiving a pension, for example, isang taon na po siya nagre-receive ng pension, ano, then, hindi natin alam ang swerte, namatay po, tapos wala po siyang primary beneficiaries, which is your wife and anak na below 21 years old. So, ang secondary beneficiaries po ninyo ang magre-receive ng balance ninyo for your 5 years guarantee period. Ibig sabihin, yung 4 years worth ng inyong pension, ibibigay po sa inyong mga anak para po depende kung paano nila gagamitin po yun. So, kaya very important talaga, sir, na pagpatak ng 60, mag-file na po kayo ng inyong pension. Ngayon, kasi may mga cases yan, sir, na, ay, kanina kwento ko, di ba? 62 years old, tapos, sabi niya, saka na ako mag-file pag ano talaga ako, nag-decidido na ako mag-retire. Eh, wala po siyang asawa. Wala na rin po siyang anak na below 21 years old. Tapos, kasamaang palad, yun sir, swerte niya, nawala siya. So, wala pong makukuhang pension yung family po ninyo. Maliban po doon sa funeral benefit. Diba? So, sayang yung mga binayad ninyo na pinaghirapan ninyo na hindi po mabe-benefit ng family ninyo. Diba? Kaya again, sir, ulitin po natin, no? Pagpatak ng 60 po ninyo, mag-process at mag-notify at mag-file na kayo ng retirement benefit ninyo kay SSS. Kasi once hindi kayo nag-file, wala pong makukuha yung family po ninyo. At para, again, sir, ma-maximize yung pension. Ang 5 years guarantee period po kasi niyan, sir, is lahat ng binayad ng member mababalik ni SSS in 5 years. Tapos, ang sobra sa 5 years, tubo na po ng pension po ninyo yun, sir. So, that's it po, sir. Hope this video helps, sir. And thank you so much for watching my video. And if you have question, you can
use the comment section to raise your question po. And again po, thank you so much. Take good care of your health po and maximize your pension kay SSS.